Mula sa Baguio, nag-solo travel ako sa 4 na tourist spots sa Atok for 1 day. Magkano nga bang nagastos natin sa pamasahe at sa entrance fees? Pinuntahan natin ang sikat na Mount Olis na favorite ko rin, ang Hidden Garden na talaga namang super cool, ang breathtaking view ng highest point, at ang Northern Blossom Flower Farm. Pinuntahan natin ang terminal ng mga bus at van sa Dangwa Terminal dito sa Magsaysay Avenue. Dalawang options mo, either mag-bus ka sa papuntang Mountain Province, 150 pesos ang pamasahe, or mag-van ka, 200 pesos naman ang pamasahe. As early as 3 o'clock AM, may mga biyahe na sila. Dahil mas mabilis ang van, dito na tayo sumakay. Safe tayo dito, basta igorot driver, sweet lover. 6 o'clock AM tayo lumarga, kaya 7:30 AM na tayo dumating ng Sayangan Atok. Pumunta agad tayo dito sa terminal ng mga garage, malapit lang sa Marosans Restaurant. No worries, mababait ang mga driver dito. Pogi at sweet. Ay, sinabi ko kay kuya ang itinerary ko, ang sabi niya siya na daw ang bahala. At ang pamasahe ko for the entire tour ay 1,500 pesos. Kaya mas better talaga magsama ka ng friend para may kahati ka sa pamasahe para tipid. Habang maaga pa, inuna natin ang Mount Olis para fresh na fresh ang hangin. 15 minutes away lang ito. 100 pesos ang entrance fee. May discounts sa mga seniors, PWDs at sa mga bata. At talaga namang masasabi kong super worth it ang 100 mo dito. Ito na at ang pinakamasarap na 100 piso na natikman ko. Bukod pa sa 6.5. Charot! Very Instagrammable dito, promise. Kaya pala maraming nagre-request ng Mount Olis kasi my gosh, I loved it. May camping areas din dito pero need mo lang i-book. 350 pesos per head ang fee overnight. Pero sa'yo na lahat ang gamit. Tapos may 200 pesos na spot reservation fee as groups naman yon. You can book via their Facebook page. On our way to the next spot, dinaanan natin tong Sakura Park. 150 pesos naman ang entrance fee dito. Pero di na ako pumasok kasi nakapunta naman ako dito 3 times. Kaya nag-go na kami sa next. Ang super Instagrammable at very quiet na Hidden Garden. Around 15 minutes lang din siya from Mount Olis. May lalakarin lang konti mula sa may parking area. Around 15-minute walk lang naman siya. 100 pesos din ang entrance fee. May discount naman for seniors, students, PWDs at solo parents. Super daming mga bonsai ng cypress trees. Ang cute. Naiiyak nga ako kasi napakatahimik at napaka-refreshing. Tas ang bait-bait pa ng owners. May eco trail din dito kaya makakapag-emote ka ng wagas dito. Besides, walang masyadong pumupunta rito. Kaya talagang solo mo. May binibenta rin silang bonsai, may tig 250, may tig 1,000. At ito nga, bumili ako nitong tig 1K. Kasi nga nakikiutan ako, promise. Open ang garden everyday as early as 7 AM. Medyo nakakahinga lang konti pagpabalik na, pero enjoy naman. So, dinaanan na lang natin ang second highest point. Walang entrance fee dito at super nakaka-amaze talaga ang view from this view deck. Nakakawala ng pagod, pati heartaches mawawala dito. Oo, try mo. Char. Tanaw dito ang Mount Pulag, tas ang cute din ng waterfall na ito. May mga benta rin silang succulents dito na pwedeng pang tokens. So yun nga, wala pang lunchtime, pabalik na kami ng Northern Blossom Flower Farm. Dito ka na mismo ipupunta ni Kuya sa harap ng bayaran ng entrance fee. 250 pesos naman ang entrance fee ng Northern Blossom Farm. May discounts sa mga seniors, PWDs at sa mga bata. Buti nga may mga nag-survive pang mga flowers after ng sunod-sunod na bagyo lately. It's still very Instagrammable. At marami pa namang turista ang pupunta. Open naman ang farm from 6 AM hanggang 4:30 PM. Close naman sila every Sunday. May mga staff ang farm going around na pwedeng mag-take ng photos mo. Especially sa mga solo traveler like me. Super lamig pala dito sa Atok kaya make sure you bring your jowa, jacket with you. May free coffee and bread for you at the end of the farm tour. Ito na rin ang lunch ko, lol. So ayan, after lunch na ako natapos. Marami pang oras pero someone needed me home. Charis! Pero for your lunch, recommend ko tong Leona's Kitchenette. Sa tabi lang to ng Municipal Hall. Pagbabalik ka na ng Baguio, dito lang mismo sa entrance ng Northern Blossom Farm ang parada ng mga van na pabalik na ng Baguio. May mga biyahe pa naman hanggang hapon pero depende pa rin ang last trip sa bilang ng passengers. May mga van at bus din naman na dumadaan dito galing Mountain Province hanggang early evening. Kung wala kang naabutan, punta ka lang sa Marosans Restaurant. May mga van dyan papuntang La Trinidad. Hanggang around 8 o'clock PM naman daw ang last trip nila. Tas mag-jeep ka na lang from La Trinidad to Baguio. 24 hours naman ang jeep ng La Trinidad. Wala pang alas 2 nakabalik na ako ng Baguio so may time pang mag-SM, mag-Burnham or maglandi. Charos. So ayun nga, magkano ang ginastos natin? 400 pesos sa pamasahe sa van, 1,500 sa garage at 450 naman sa mga entrance fees. A total of 2,350 for solo. Pero yun nga, makakatibid ka pag may mga kasama ka. So that's it. Please follow me for more. Ingat!